patindihan tayo ng sagot sa mga may kaya at mga tapos o nasa trabaho. Sa bagay na to, napakalaga nito para sa buhay nyo. Ang tumanaw ng utang na loob at makiramdam sa kapaligiran at ang mga nawala nyong mahal sa buhay. Eto, again, doon tayo sa topic for applying work. You are really finding a job and you really, and is it you hard and that the thing is nasa posisyon ka na, marami ka ng pera, marami ka ng ginagastos, and mostly lakad, trabaho, uwi, enjoyment, and unti-unti nakakalimutan nyo ng magdasal, humingi ng tawad, bumisita sa mga nawala nyo sa buhay, magpasalamat at tumulong kung kinakailangan. Yung kahit may barya kayo, minsan pag may namamalimos na nakakasalubong nyo, kahit may barya kayo, magtatago kayo. Sayang na sayang kayong magbigay kahit wala naman kayong paggagastusan. Di po ba? Maraming matatamaan nito. Okay. Bisan may milha kuan kita ka puro pag duro 20 ba may gis pa. Tapos daman bata ba mamaras ko nganin mamalimos. You know what? Mas prefer ko yung magbigay ka sa namamalimos, walang bahay, kumpara sa mga bata dahil may mga magulang yan. Pinapakain yan kumpara sa mga nasa labas na walang bahay, walang hanap buhay at walang pamilya. Ivan Alawi, salute from me and simple influencer and baguhan. Saludo ako, napayak talaga ako, promise. Talagang binilan niya ng lupa si Tatay Jesus. And Tatay Jesus were the instrument and Ivana para magmanto yan mga kadaman. Bisan kariko nyo, pag-aari man kayo ng mga kumpanya, tandaan nyo, may mga bagyong dumarating sa kuna o lahat-lahat, kayang buray ng mga pinaghirapan nyo. Ang ganun-ganun lang kadali. Kahit gano'ng katibay yung mga bahay na pinundar nyo, sasakyan, napakarami. Madaling malunod yan. Kapag nadaanan kayo ng tsunami sa inyo lang, huwag naman damay. Kaso nadadamay dahil sa mga gawain nyo. Maraming nadadamay ng inosente sa mga kasakiman nyo. Sayang. Nanood ako ng isang vlog ng isang sikat na African yata yun. Then sinasabi niya dito yung disaster na darating for this 2026. And kinabahan ako, yung sakit na nararamdaman ko and pain na nasasaktan ako and hindi ko alam kung bakit. Sinungaling ako sa bagay na yun. And I don't want to visit out or shoot it out ang kung anong alam ko sa paligid ko. Pero kayo, gamitin nyo yung maayos ang mga utak nyo, puso nyo, pakiramdam nyo sa paligid natin at mundo natin ginagalawan. Ang Pinas ay napakaraming puno, pero kayang burahin yan ng panahon pag nagalit. Dahil sa mga gawain ng mga may kaya na nadadamay ang iba, nagkakaroon ng mga rebelde nang dahil lang din sa inyo. Nagkakaroon ng mga rally or anything na para pumukaw ng attention sa mga nagmamanhiran, bulag, pipe.
Ano nga ba ang kahulugan ng Christmas para sa inyo? Kasi Christ, mas. Mas? Nagsisimba kayo? At ano ang natututunan natin sa simbahan? Responsorial psalm na laging naririyan. And mas ng pare. Pag-usapan ng kung anong problema nangyayari and magbasa ng kung anong verse ng Biblia. Naririyan lagi yan. Sa mga commandments na yan. At di lang ganun bilang ng commandments na mali. Sa mga henerasyon, nadadagdagan yung mga mali na yan. How sinful. And may Islam tayo, may Muslim tayo, na parami ng parami. Ang matatakpan in Kristiyano, Roman Catholic. Dahil kabastusan na ang nangyayari. Kalapastanganan ng karamihang nangyayari. Magsisimba ka, maporma kang tuway. Pagkadto simbahan, pinanita ka lang mga magusay, gwapo. Ayad-ayad ka pa ito ng mukha. Simple ba? Tapos, adanan oras na, peace be with you. Peace. 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 Nandyan sa tabi mo yung karibal mo. Bigla nagkaroon ka ng kasalanan agad. Nasa simbahan ka pa. Diba? Buti, hindi ka nakakaramdam ng init sa katawan. Nasusunog na kaya sa loob pa lang. Dirak para simba ha, pero dumadaan ako. And I will always go doing my respect. Pagtamod, pagpray. Ang pagpray ko ay para sa pagpapasalamat and protection and forgiveness. Kasi ayoko magsimba ng pagplastikan ako. Ayoko magsimba ng dahil kailangan lang. Ayoko magsimba dahil sinasama ako or ano. Gusto ko magsimba ng taos puso ko. Hindi labag sa loob. Hindi yung gusto ko magsimba kay may da ako ipamporma, may da ako kuan. I'm sorry. Pero gaba. Damo na akong pansimba nga da. Pero bagan inuudyok ba ako pag luso nga simbahan. Pasensya na. Patawarin niyo ako. Pero magagamit ko din yan balang araw. Huwag lang ngayon. Okay. Buutan akong duro. Pero pag inaabusar ako, worst evil ako. And the things nga, mostly ang judge akong tuyaw or may isog or nasasaniban na wawala sa sarili pag galit. Talaga, sobra. Totoo yun. And why? Pag naipunan ako ng sama ng loob, galit sa mga paligid ko, naiipon na I don't want ayokong pakilaman ang buhay ng ibang tao. And the way I am seeing what happened, oo, nagre-react ako, but inside, yun ang na sa isip ko, buhay nila yan, ayokong pakilaman. And ako, pag ako pinansin mo, talagang susumbatan kita kung ano ka, anong klaseng tao ka, palitan tayo, diba? Huwag mo lang din ang pakialaman. Kung ikaw, di mo kilalang kilala kita. Kaya, tahimik akong tao. Huwag lang pakialaman. And parte sa disiplina at ugali, magsasalita ako ng masakit. At nakikipaggalusan ako ng katawan, buhok. Kung kinakailangan. Hindi ka matuto, punyeta ka. Papatayin kita. At literal, trademark yan ng Waray. Karigara, Waray. Proud to be